tinanggap mo na yung healing na yan. When you got born again, when you received Jesus Christ as your Lord and Savior, tinanggap mo yan. Si Jesus, He's now on the inside of you. Tinanggap mo ang Holy Spirit, He's now on the inside of you. And with the Holy Spirit comes His power. That power is on the inside of you. Tinanggap mo rin ang God the Father. Kasi pag sinabi mo, tinanggap mo yung kaharian ng Diyos, kasama itong tatlong persons in one God na to. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pumasok sa iyo, nandito ka. Do you realize how powerful you are? You have the God of the universe inside of you. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Okay? Ang saya-saya mo, na-receive mo. Like today, masaya kayo, may na-receive kayong word, ang saya-saya. Okay? And yet, he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So, sino itong mga taong ito? Yung mga taong ito ay yung pag nagkaroon ng trials, declare ka ng declare sa salita, imagine ka ng imagine, kasi yan ang faith comes by hearing and hearing by the word of God, sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, kailangan nating pakinggan ng salita ng Diyos. For example, you want to get healed, di ba? So faith comes by hearing. Ano ba dapat ang pakikinggan mo? Huwag mo nang pakikinggan yung mga scriptures tungkol sa financial prosperity. Ang pakikinggan mo yung mga scriptures tungkol sa healing. For example, Isaiah 53:5. Di ba sabi niya, by the stripes of Jesus, I am healed. Dapat pakikinggan mo. Kunin mo ang revelation, itong word na to. Yan ang sinasabing and understand it. Kailangan, hindi lang yung narinig mo. Pagkatapos na walang ka na ng gana dahil nagkaroon ka ng tribulation. So, declare ka ng declare. Tapos, pag nagkaroon ka ng trials and tribulations, wala na. Pag nagkaroon ng persecutions, nakalimutan na. So, anong mangyayari dito? Sabi niya, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So, kaya maraming Christians na hanggang dito lang. Hanggang bato lang. Hindi nagbe-bear fruit ang kanilang mga mustard seed. Hindi nagkakaroon ng breakthrough ang kanilang healing o hindi nagkakaroon ng breakthrough sa kanilang finances kasi hanggang doon lang sila sa bato. So, yung pangatlo dyan, dito sa Verse 7, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. So yung mga kanina sinasabi kong tribulations, trials and tribulation, di ba? Yung mga trials na yan ay talagang hindi natin pwedeng hindi daanan. Like for example, the Holy Spirit said He led Jesus in the wilderness to be tempted by Satan. Kasi titingnan ng Holy Spirit kung ready na si Jesus to heal the sick. At talagang ready na ba si Jesus to do His work on this earth? So ganyan din tayo. Ready na bang tumanggap si Sister Maris ng itong binibigay kong breakthrough sa kanya, like financial breakthrough? Ready na ba niyang tanggapin ito? Kasi hanggat hindi ready, hanggat merong mga bato dyan, wala. Hindi mo makukuha yan. Mamaya, makikita natin anong gagawin. So, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. So, ano itong thorns na to? Itong mga thorns, di ba, yung mga tusok, di ba? So, hindi makukuhang tumubo ng mahusay ang isang halaman, itong mustard seed ko, hindi tutubo yan. Kung may mga thorns, kasi tutusukin, hindi mag-sprout, hindi yan magpo-pollinate, hindi yan mag-germinate ng properly kung merong mga thorns na tutusok sa kanya dito. Eh sinasabi niya, now he who received seed among the thorns is he who hears the word. Okay, narinig niya yung word. And the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Naku, ano sinasabi? Naging busy sila. Okay, narinig nila yung word. Siguro, maabot na sila dun sa talagang nagdi-declare, nagme-meditate. Pagkatapos ngayon, bibigyan ng test. Like si Satan, bibigyan sila ng opportunity to do business. Ayun, naging busy sila dito sa negosyo. Nakalimutan na nila itong number one na dapat natin gawin, which is intimacy with God.
itong relationship with God. Nakalimutan na nila yun. So, anong sinasabi? Ang pera ang napaka-importante sa kanila ngayon. Kaya busy sila, nagdo-double job sila. Talagang kasi kailangan ng family, ng pera, kailangan makaipon sila, kailangan mabili nila yung bahay na yun. Yan lahat ng sinasabi natin, hindi supernatural yan. Yan ay natural, coming from your human wisdom. Ang pinag-uusapan natin dito, itong parable of the sower na to, is supernatural. Kasi impossible, becoming possible, that is supernatural. So, a good example is someone I know. He's a guy, tapos I had a chat with him on the phone a few days ago. At siya ay nagsasuffer ngayon ng cancer of the liver. Okay. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastora, sabi niya sa akin, nanghihinayang ako sa wasted time na last 20 years. Kasi deacon siya sa isang church. Pagkatapos umalis siya sa church, napabayaan niya ito relationship niya with the Lord. Sabi niya, alam mo, wala akong inatupag this last 20 years kung hindi mag-ipon ng pera. Sabi niya, mag-accumulate ng wealth. Sabi niya, niisip ko hanggang 92 years old ako, hindi ako kailangan magtrabaho dito sa perang na-accumulate ko. Tapos bigla, a month ago, na-diagnose ako with liver cancer and I have 3 months to live. Sabi niya, sayang na sayang, walang itong mga pera ko palang naipon, itong mga perang na-accumulate ko, wala naman palang pupuntahan. Hindi man lang makakatulong sa akin dito sa oras ng sakit ko. See? Ito yung literally sinasabi dito sa thorns. Kasi deceitfulness of riches, cares of this world, yan ang ginagawa niya. Kasi nandun siya sa harap ng computer, tinitingnan niya kung ano yung stocks na dapat niyang bilhin. Nagre-research siya anong bibili niyang stocks para dumami ng dumami yung kanyang pera. Tapos all of a sudden, meron siyang cancer. Walang kwenta lahat. And ang pinakamalaking hinayang niya is, ano ngayon, pagkaharap niya si Jesus, ano ang ginawa mo? Pag tinanong ni Jesus sa kanya, anong ginawa mo dito sa mundo? Ito yung calling mo, hindi mo na-fulfill ito. Yun ang tinatawag kong last cry. Amen. So, and then verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. So, good ground. I would say good ground ako. And alam ko, most of you are good grounds. So, kikita ko, nagsuso pa nga kayo sa kaharian ng Diyos, di ba? So, kayo sa TCM. Ang good ground, sabi niya, but he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it. So, in other words, narinig mo yung word, pagkatapos pinag-aralan mo. Nagkaroon ka ng revelation sa word na to. It's all over YouTube. Lahat ng preaching messages nasa YouTube. Naririnig mo word of God, tapos pag nakita mo yung word of God, tapos preaching message tungkol dito sa faith, kunwari, papalitan mo kaagad ng ibang channel. Papalitan mo na lang ng pelikula para mas mag-enjoy ka kasi hindi nakaka-enjoy yung preaching messages. Hindi ka good ground. Anong mangyayari sa'yo dyan? Like for example, by the stripes of Jesus, I'm healed. Kaya ako po binabanggit ito kasi meron tayong isang cancer patient na nanonood from Sydney ngayon, si Sister Joy. At I believe in my heart, ito talaga ang message ni Lord sa kanya dahil gusto kang pagalingin, Sister Joy ng Panginoon, at gusto kang gamitin powerfully and mightily sa kaharian ng Diyos. So, ang cancer is cancer lang yan. Ay, naku, hindi natin tinatanggap ang cancer na yan, di ba? Sinasabi ko nga lagi sa inyo. Ano ba naman, ang power ng Holy Spirit, napakalaki. Pagkalaki-laki ng power yan, nag-create siya ng universe na to. Tapos yung sakit lang na yan ay hindi kayang pagalingin. Hindi, imposible yan natin yan. Actually, kailangan maintindihan lang natin paano i-receive yung healing na yan. Amen. So, kailangan tayo ay, sabi niya, hear the word. Katulad mo, Sister Joy, you hear the word right now, but you have to understand the word. Pag Isaiah 53:5, by the stripes of Jesus, I am healed. Anong ibig sabihin nun? Dahil pinagpapalo si Jesus, siya ay dumanak ng dugo. Dahil sa dugong yan, ikaw ay pinagaling na. It's a huge difference na sinasabi mo, Lord, pagalingin niyo po ako, maawa po kayo sa akin, ayaw ko po mamatay, kawawa yung magulang ko, kawawa yung asawa ko, yung mga anak ko. Hindi ka papakinggan ni God.
Why? Because as far as Jesus is concerned, ginawa na niya yung healing na yan for you. Hinil ka na niya 2,000 years ago. Kaya sinabi, by the stripes of Jesus, you were healed. Tinanggap mo na yung healing na yan. When you got born again, when you received Jesus Christ as your Lord and Savior, tinanggap mo yan. Si Jesus, He's now on the inside of you. Tinanggap mo ang Holy Spirit, He's now on the inside of you. And with the Holy Spirit comes His power. That power is on the inside of you. Tinanggap mo rin ang God the Father. Kasi pag sinabi mo, tinanggap mo yung kaharian ng Diyos, kasama itong tatlong persons in one God na to, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pumasok sa iyo, nandito ka. Do you realize how powerful you are? You have the God of the universe inside of you. Yung power, nasa iyo. Ngayon, maintindihan mo na ginawa na ni Jesus yan sa iyo. Ito yung big difference kung bakit yung mga iba hindi gumagaling, yung iba gumagaling. Kasi, for example, ang gumagaling ay yung naniniwala na tinanggap na niya yung healing. Na binigay na ni Jesus yan on the cross. Hindi magmamakaawa ka, Lord, pagalingin niyo. No. Kasi binigay na niya sa iyo ang healing na yan. Through the shed blood of Jesus. Through His death and resurrection. Kailangan maintindihan mo, yan ang sabing, intindi mo. You hear the word and you have to understand the word. Kasi kung hindi mo maintindihan, you will die. You will never receive your financial breakthrough. Or you will never receive yung breakthrough mo dito sa relationship mo, o sa negosyo mo, o sa church mo. Because hindi mo naintindihan na binigay na ni Lord sa iyo. Hindi yung pinipilit mo, Lord, bigay mo sa akin ito, bigay mo, magmamakaluhod-luhod ka, nag-iiyak ka. No, that's not the way to do it. Hindi ganyan ang kaharian ng Diyos because He already redeemed you from the curse of the law of sin and death. Galatians 3:13. Anong ibig sabihin? Niredeem ka na. Kinuha niya ang sakit. Kinuha niya ang problema mo. Mga utang na yan. Kinuha niya na lahat ang problema na yan. He redeemed you from the curse. Kasi lahat ng utang, lahat ng problema, mga bills na hindi mo mabayaran, lahat ng sakit na yan, curse yan. Is part of the curse of the law of sin and death. Kaya nagkaroon tayo ng mga ganyan. Because of sin. Either tayo nag-sin, nagkasala tayo, or even yung sin na inherit natin kay Adam and Eve. Nandyan sa DNA natin ang nature ng kasalanan. But then, if we understand what Jesus had done on the cross, niredeem na tayo. Sinasabi niya all over the Bible, Jesus redeemed us from the curse. Bakit ka nagpupunta, nag-stay pa dyan sa curse na yan? Bakit mo inisip, kailan kaya mawawala itong problema ko sa utang na ito? Gusto ko na magpakamatay. Nag-aalala ako kung anong mangyayari in the future. Nandun ka sa territory ni Satan when you say that. Nung sasabihin, kailan kaya po ako gagaling? Bakit po kayo lumalala pa? Nagdadasal naman ako. Bakit hindi niyo ako pinapakinggan? Nandun ka sa territory ni Satan because you're even blaming God. So kailangan maintindihan, ito yun. But he who received seed on the good ground is he who hears the word by the stripes of Jesus, I'm healed, and understands it. Now, ang understands dito, ibig sabihin yan ang faith. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano gawin ito eh. Kasi may step by step akong itutulong. It depends sa oras natin. Anyway, so God created you to have a relationship with Him, di ba? I cannot substitute for that relationship. For example, ina-expect ng marami na, pag ako nakapartner ni Pastor Terry dito sa ICGM, ako'y gagaling na sa sakit. That's not true. I have nothing to do with healing your sickness. I have nothing to do with that. Ako ay alagad ng Diyos na pwedeng ituro kung papaano, but I am not responsible to heal you. Ang may responsibility niyan ay ikaw. Because Jesus had already given it to you, ikaw ang may responsibility niyan. And it's all by faith. Naintindihan natin? So yung relationship with God, I cannot substitute for you. Like for example, like ako magdadala, Lord, paggalingin niyo po, paggalingin. No. Ang kaya kong gawin is, ipagdadasal kita for you to have the revelation. Once you get the revelation, that's it. You get the revelation,
magkakaroon ka ng faith. Ang faith na to, pag dumating, may substance na. Yan ang healing mo. Okay. So, for example, ito magandang example ko ito kay Sister Joy. Before I got born again, ako'y may cancer. And I was literally dying. I was in so much pain. Excruciating pain. Tapos, na-born again ako. And then I started reading the Bible. And I was reading 8 hours to 10 hours a day. Kasi inuto ko na yung mga negosyo ko. Kasi may sakit ka. Hindi na ako pwedeng mag-travel. I was in pain. Tapos nabulag-bulag nga ako. Noon, nabulag-bulag talaga ako. Hindi ako makakita yung salamin ko. Ganyan, kakapal. Super 500 ang aking salamin. Pagkatapos, vertigo ako. So, nahihirapan akong tumayo. Yan ang napakahirap na situation na naranasan ko. Then I started reading the Bible nga. Kasi it was advised to me by Pastor Jerry, our beloved pastor, itong ating mahal na intercessor natin, leader natin dito sa intercession, dito sa TCM, si Pastor Jerry. At yan po ay nagturo sa amin ng Bible, bakit kami magaling sa Revelation, dahil tinuruan din kami ni Pastor Jerry kung paano, kumbaga parang talagang yung base namin dyan ay naging matibay. Amen. So dahil nagbabasa ako ng Bible, napuno ako ng salita ng Diyos. I was not focusing on any certain verse. For example, by the stripes of Jesus, hindi ko man alam na ako'y pagagaling kasi most of the things that I read in the Bible, I couldn't understand. So I was just like a few days born again. But I was just reading and reading and reading and reading and reading. Dahil kakabasa ko, ang Holy Spirit pala nag-work. Nag-orchestrate ng mga bagay-bagay. Nagtuturo sa akin, tinutulungan niya ako, lalo-lalo na nung nag-pray in tongues ako, nung napunta ako sa Araneta Coliseum, di ba? I attended the Destiny Conference at ako'y nag-start na mag-pray in tongues and praying tongues and praying tongues. Tapos sinabi na yung destiny ko is Terry Chang Ministries. So 27 years ago, 7 years ago lang nangyari itong Terry Chang Ministries kasi ang tagal-tagal kong sumunod sa kanya. Pero ang point dyan is, babasa ako ng Bible. Basa. Nakita ko ngayon kung gaano kalaki si God. Nakita ko kung gaano niya ako kamahal. Yan ang na-reveal sa akin ng Holy Spirit. Nakita ko kaya palang imposible sa kanya. Kung pinagaling niya si Hezekiah, mamamatay na, tapos binigyan niya ng another 15 years. It didn't even cross my mind na ako, I could live for another 15 years. Hindi ako nagde-desire na ako'y gumaling pa. I was not desiring that at all. Gusto ko mamatay na. Because I was in so much pain. Tapos ang dami-dami namin utang, milyon-milyon. Ayun, kasama yung husband ko, kasi wala kami ni Robert. So what's the essence of living? Mamatay ka na lang. But no, because I was reading the Bible, I was literally infusing the life of Jesus on the inside of me. And I didn't even know that. Pagkatapos, I was worshiping God. At yung paborito kong kanta, di ba, alam nyo na lahat to. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Kailan mo yan. So kinakanta ko yan. Kinakanta ko, hindi ko alam. Gumagalaw na pala ang Holy Spirit. Kasi kakakanta ko after 1 month. Biglang ako ay magpapa-opera dapat. Kasi sobrang pain, kailangan nilang i-chemo daw, o kailangan nilang tanggalin yung cancer, yung reproductive system ko, tatanggalin. Nakausap ko naman tong brother ko. Ang sabi niya, wag, ate, hindi will ni Lord na matanggal ang reproductive system mo. You come to my church. Meron kaming healing session. Anyway, to cut the story short, nagpunta ako and I got healed. Hinipo lang ako ng pastor na ganyan, natilhapon ako na kuryente, ang buong katawan from the top of my head to the soles of my feet. Bakit? Punong-puno ako ng salita ng Diyos. Yung, you are the God that healeth me. Araw-araw for 1 hour. Kasi yun lang alam kong kantahin. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. So, habang sinasabi ko yun, tinuruan ako ng Holy Spirit na imaginein na siya yung healer ko. Tinuruan niya ako mag-imagine na ako magaling na. In fact, nakita ko yung kamay niya. Yung kamay niya pumasok sa ovary ko. Pagkatapos may inilabas niya yung cancer na ganyan. Pagkatapos pinakita niya sa akin, napaganyan ko, talagang napakabaho, napakadumi. Sabi ko, ganyan pala yung cancer. Tapos mamaya, linagay niya sa katawan ni Jesus. Tapos napako siya sa krus. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Ano yan? Bakit ka umiyak? Umiiyak siya. Sabi niya sa akin, kasi ang sakit, Terry. So in other words,
yun a few days pa lang ako nagkakakanta nung nakita ko yung kamay na yun. Akala ko magaling na nga ako dahil kinuha niya yung cancer, eh. Ngayon pala hindi kasi may protocol pa rin yan. You have to be anointed with oil kasi sabi niya, if you are sick, go to your elder and he will pray for you and anoint you with oil and you will recover. Nakalagay sa James. So, ganyan akong gumaling. Napakahabang story. Anyway, within a month, pumunta ako sa gynecologist, pumunta ako sa oncologist ko, di na nila nakita. No trace of cancer whatsoever. Hanggang ngayon, 27 years na. I could have died 27 years ago. Kung hindi ako nagbasa ng Bible. Kung hindi ako nag-worship kay God. Ang kamatayan ko, malaking pagsisisi ko pagdating sa heaven kasi nonsense ang aking buhay dito. Hindi ako nakapag-serve sa Kanya. Hindi ako nakatulong sa kapwa ko. Pero dahil sa Word of God na sinasabi dito, you know the Word of God. You hear the Word of God and you understand it. So, kailangan talaga dito is meditation at kailangan ng declaration. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.